Ang sabi doon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung pinaka-striking doon, yung sinabing, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, sa direct na pagkukonsider, kasi alam natin ang Book of Ecclesiastes, lahat ng gugustuhin na naranasan ng tao, pinakita ni Solomon na na-experience niya lahat. So siguro sa kontekstong pangkabataan, ano ba yung mga typical na gugustuhin ng mga kabataan? Name it. King Solomon experienced all of that. Diba? Yung pleasure, naranasan ni King Solomon. Nabuhay siya sa pleasure. Diba? Prosperity, naranasan niya yung kasaganang buhay. Popularity, talagang hindi maikakaila na sumikat siya, lalo na nung kanilang panahon. Power and position, yan ang pinag-aagawan ng napakaraming tao ngayon. So, kaya pinili ko siya para masakop lahat. Diba? Na halos lahat po pwede natin matakil because ang Ecclesiastes ay isinulat ni King Solomon sa kalagayan nang ipino-point out niya yung buhay na malayo sa Diyos. Kumbaga, ipino-point out niya sa kanyang pagsulat na ito yung masasabi nating karanasan o kalagayan kapag ka ikaw ay malayo sa Diyos. So, Solomon emphasized sa Book of Ecclesiastes that everything without God is nothing. Kaya ang pinaka-word doon is vanity. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Pagka mag-iisip ka, wala bang kabuluhan na magkaroon ka ng posisyon at kapangyarihan? Wala bang kabuluhan ng managana ka sa buhay? Diba? I mean, ang tao, tinatry niya ang lahat ng magagawa niya para medyo umangat ang buhay. Diba? Tapos ngayon, alam nyo, sa atin, eleksyon. Halos lahat ng paraan gagawin ng tao. Even to the point na mag-cheat, diba? Para lang talaga, ngayon, pwedeng kapangan na ngayon sa atin yan. I mean, yung bayaran na yan, di ba? Vote buying, something like that, because they are craving doon sa posisyon, doon sa power. So, lahat ng gugustuhin ng tao, particularly ng mga kabataan, Solomon emphasized in the Book of Ecclesiastes na naranasan niya lahat. He tried and experienced almost everything. Pleasure, prosperity, popularity, position, power. He experienced lahat ng yan. Pero alam nyo, pag inaral niyo yung Ecclesiastes, ang sabi niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. So mahalaga na naiintindihan natin na lumalabas na walang kabuluhan ang lahat ng bagay na dapat sana makabuluhan kung ikaw ay hindi lalayo at hindi mangyayari yan sa labas ng kalooban ng Diyos. Kaya pwede kang maging mayaman, mabili mo lahat ng gusto mo, pwede kang maging sikat sa kaparaan ng gagawin mo. Pero ang punto, kung ang kapalit nito, buhay na malayo sa Diyos, wala yan. Hindi magbibigay sa iyo ng totoong fulfillment at satisfaction ng lahat ng yan. Kaya pagdating sa paglulundo ni King Solomon, kining doon sa concluding part ng isinulat niyang aklat, yung Ecclesiastes, yun din yung ipinupunto niya. Kasi kung titingnan nyo sa chapter 11, bago pumasok ng verse number 12, kinausap niya yung mga kabataan. Diba? Sabi niya, rejoice, O young man, in the days of thy youth. Diba? Tapos yung gusto ng puso mo, sige, lahat ng gusto ng mata mo, gawin mo. Pero dapat mong malaman na lahat ng ito, pananagutan mo at ihaharap mo sa Diyos. Kaya ang payo niya, sabi niya, ilayo mo sa iyo ang kasamaan. Diba? Dapat magkaroon tayo ng ganong kaisipan. Tapos, ang sabi niya, doon sa Ecclesiastes 12, alalahanin mo ang lumikha sa panahon ng iyong kabataan.
Kasi kapag ka tumanda ka, baka sasabihin mo, wala na akong kaluguran. I have no pleasure in them. Kaya ngayon, ang gusto ko lang simpleng mag-stick sa mind nyo, yung kung paano niya kinunclude yung aklat na isinulat niya. After realizing so many things, ang sabi niya sa dulo, verses 11 or verses 13 and 14 ng chapter 12, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, kung titingnan nyo yan, kinukonclude ni Solomon na kung merong bagay na dapat maging importante na matutunan natin yung matakot sa Diyos. Amen. So, I mean, in the conclusion of King Solomon, he emphasized yung fear. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God. Ngayon, siguro maganda na medyo i-expound natin pag sinabing fear God. Kasi yung fear dito, reverential. Ibig sabihin, may kinalaman ito sa titingnan mo ng napakataas ang Diyos sa iyong buhay. Yung reverential fear. Kaya bilang mga Kristiyanong kabataan, matakot ka sa Diyos. 'Di ba? Yung gagawin natin. Kung tutuusin, sinabi pa niya doon, binigyan niya ng pansin, with every secret thing. Kasi ang tao by nature, pag may gagawing kalokohan o hindi tama, gagawin niya ito sa patagong paraan. Tama. 'Di ba? Ngayon, humanly speaking, you can hide that sa mata ng tao, but never you can hide that sa Diyos. 'Di ba? So kaya bawat isa sa inyo, kung pwedeng pagdating sa usapin ng church, nakikita kayo sa choir, nakikita kayo sa mga ministries, may kanya-kanya kayong ginagawa, yun ang nakikita ng tao. Pero ang Diyos, nakikita yung mga ginagawa mo even outside the church. Okay? Kaya ang susi talaga, takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, kahit saan ka pumunta, di ba? Hindi ka gagawa basta-basta ng mga lihis-liko at alam mong labag sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi takot ka sa Kanya at alam mong hayag ka sa Diyos. Di ba? So kaya ang Kristiyano, dapat ang isa sa nakaka-prevent sa atin sa paggawa ng masama, ay yung kaisipan na may takot tayo sa Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat ng mga ginagawa natin. So kaya yun yung idea nung fear God and keep His commandments. Ngayon, syempre tayo-tayo lang ito. Okay? Pero itong sinasabi ko sa inyo, I am very sure na posible na dito sa atin may mga ganon. 'Di ba? Posibleng nangyayari sa inyo yan bilang buhay ng kabataan. Kasi alam niyo sa church na hindi po pwede ito, hindi po pwede yan. Habang may nakakakita sa iyo, sa usapang tao sa tao, po pwede na iiwasan mo. Pero how about doon sa clear na deklarasyon ng Bible, nakita ng Diyos? 'Di ba? Ang sabi ng Bible, the eyes of the Lord are upon every place, beholding the evil and the good. Ito yung magandang ano dyan, pag kukonsider dyan. May mga ginagawa ka na pwedeng hindi nakikita ng tao, nakikita ng Diyos, for sure. Pero it is applicable sa pareho, positibo at negatibo. Kaya nilinaw niya Diba? With every secret thing, whether it be good or bad. Yung idea ng with every secret thing, yung kumbaga, sa usapang parang tayo, kala natin, di ba? May maitatago tayo, wala naman po pwedeng maging sikreto kung Diyos ang pag-uusapan natin. Dahil nga ang mata ng Diyos, nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, so nakikita niya kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, at alam din ng Diyos yun Alam ng Diyos yung nagawa mo dahil di mo alam. At alam ng Diyos na alam mo yung ginagawa mo. Okay? So kaya pagka ang na-instill sa atin, takot sa Diyos, walang problema kahit saan tayo mapunta. Okay? Sa school, na mga unbeliever ang kasama natin, dahil alam mong nakikita ka ng Diyos,
yung takot mo sa Diyos ang pipigil at Mm, magpapaalala tama. sa iyo na kahit nasa school ka, teka, hindi pang Christian ko, kita rin ako ng Diyos dito. Wala man ng mga ka-churchmate ko dito, mga kayang people ko dito, pero sigurado, kita ng Diyos itong ginagawa ko. Okay? So, mga mahalagang bagay yan. Okay. May pagkakataon na ano naman, di ba? Ang problema doon, sinabi na for God shall bring every work into judgment. Di ba? Kaya ka matakot kasi may paghatol. Kaya ka matakot kasi merong paninigil o pagsusulit ang ibig kong sabihin. So kaya kung ano man ang ating ginagawa, laging ang dapat nasa isip natin, kita ng Diyos yan. Minsan, meron pa tayong pakiramdam na dahil naitago natin sa tao, parang ang pakiramdam natin, nakalusot tayo. Mali. Pagka ikaw ay talagang Kristiyano may tuwid na pag-iisip, lalo na sa Diyos, hindi kailanman maiisip mo na makakalusot ka. Di ba? Dahil ang judgment naman, hindi tao ang mag-aano sa iyo eh. Di ba? Diyos. Kasi siya ang accurate sa kanyang judgment. Dahil ang tao may limitasyon, may mga hindi alam ang tao, merong hindi nakikita ang tao, may hangganan ng tao, pero ang Diyos hindi. Right. Kaya kumbaga, sa usapang mentoring, siguro the best thing na matutunan natin na sa buhay, laging may Diyos na nakakakita sa atin at ang dapat matakot tayo sa Diyos. Okay? So, this is about fearing God. Yung takot sa Diyos. Walang problema kahit saan ka mapunta kapag ka nasa pagkatao mo at pagkakristyano mo, yung mataas na pagkilala at paggalang sa Diyos, yung bang takot mo na yung Diyos, hindi yung idea ng horror type ng takot kundi yung God-fearing na katulad ng mga ipino-point out sa Bible. Okay? Ang isang example dyan si Job. Sabi ng Diyos, "Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth?" Anong sabi niya? "One that feareth God," ang kasunod po, "and escheweth evil." So, yun yung pagkaugnay Huwag mo palabasing may takot ka sa Diyos, kundi ka lumalayo sa kasamaan. Diba? Hindi mapagtatagpo yung sasabihin mong, ako God-fearing ako, may takot ako sa Diyos. Pero okay na okay ka lang sa mga maling ginagawa mo. Okay na okay ka lang sa mga alam mong masama sa harap ng Diyos, pero ginagawa mo. So kaya, let us hear the conclusion of the whole matter. What is number 1? Fear God. Ang sabi, and keep His commandments. So, ang una, fear God. Pangalawa, follow God. Kasi yun yung sinabi niya, keep His commandments. Ganapin mo, sundin mo ang kanyang utos. Kaya, para sa akin, nakakatuwang makita na yung mga young people na ang typical na takbo ng isip ng mga kabataan, kalayawan, kamunduhan, pero may mga kabataan katulad nyo na may kaisipan para sa gawain, kaisipan para sa Diyos. Diba? So, dapat particular tayo na ang ating dapat sinusunod yung kautusan ng Diyos. Diba? So, yun yung mahalaga. Fear God, follow God. Inseparable yan. Okay? Hindi nyo ma-expect na susunod sa Diyos ang isang tao na walang takot sa Kanya. Diba? Ligawan. Siyempre natural, mga kabataan kayo, darating kayo dyan. Diba? Pero meron tamang paraan. Pwede nating gawin yan, hindi sa paraang lilihis ka sa Diyos. Pwede mong gawin yan, hindi sa paraang madudumihan mo ang pangalan ng Panginoon. Diba? Kaya hindi kailangan magtago Bakit? Dahil hindi naman para maging bawal ang isang bagay as long na una, nasa tamang kalagayan ka na, nasa katayuan ka na hindi lang boyfriend o girlfriend ang gusto mo, kundi talagang you are looking para sa partner. So siguro, lalo na sa mga young adult natin, diba? Nandun na kayo sa, sabihin nating hinog na kalagayan. Hinog na hinog. Kasi iba-iba yan Meron tayong tinatawag na nasa batang gulang, sapat na gulang, di ba? Tamang gulang at yung sobrang gulang. So,
ang punto doon is, sa bawat bagay, may tamang panahon. Diba? Kung nag-aaral ka, huwag mo nga hayaang masisira ang pag-aaral. Tama. Dahil lang sa, diba? Samantala may panahon para dyan. Richo! Okay? So, yun yung mga ilan na po pwede nating i-take into consideration. Anything na makasisira sa takbo mo, hindi lang ligawan ang pinag-uusapan dito. Po pwede rin may mga activity outside na kapag ka ginawa mo, kahit nga trabaho kung dahil sa trabaho, hindi mo magaganap ang kalooban ng Diyos, nasa mali ka. Kasi Richo! ang conclusion ng whole matter, follow God. Alright. Hindi lang fear God, follow God. We ought to obey God rather than men. Ibig sabihin, dapat ang mindset mo, Diyos ang una kong susundin. Okay? So, fear God, Follow God. Ngayon, dahil ang sabi, for God shall bring every work into judgment. Merong accounting day So, Fruit. meaning, be faithful to God. Tama. So, fear God, follow God, and faithfulness to God. Amen. Be faithful to God. Bakit? Kasi, yun namang idea ng with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So nakita nyo, na parehas lang Pananagutan kapag ka mali, pero gagantimpalaan kapag ka tama. Right. Kumbaga sa disenyo ng Panginoon, lagi. Minsan kasi, ito yung pagiging unreasonable ng tao. 'Di ba? Gusto niya na pagpalain siya ng Panginoon, pero sumusuway naman siya sa gusto ng Panginoon. So, hindi po pwede yon kasi ang Diyos, meron siyang tinatawag na disenyo. Dinisenyo ng Diyos, kumbaga sa guhit, hindi po pwedeng masira yung tamang plano. Na ang plano ng Diyos, ang pagpapala, ibibigay niya sa mga sumusunod. 'Di ba? Kaya, tiningnan ko yung salitang faithfulness, ang ibig din sabihin nito, honest. 'Di ba? Pagka ang isang tao faithful, honest 'yan. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay pagpapasya ng mangligaw, huwag kang magbilang. 'Di ba? Huwag mo sasabing mahal mo yung tao nang hindi mo naman tiyak sa sarili mo. And then pag nakakita ka ng iba, mahal mo rin siya. 'Di ba? Na imbis na love one another, love another one. Yo. Diba? Parang ganon. So kaya nga dapat medyo maging maingat tayo kasi 'di ba? Seeking God's will. 'Di ba? Hinahanap mo yung kalooban ng Diyos. Now, being human, let us face the fact na pwedeng nagkakamali tayo. Okay? Pero dapat maging honest tayo na kung nagkamali tayo, i-admit natin yung pagkakamali natin and be courageous to face and to make things right. To face it and to make things right before God. Kaya nga, ang punto, ito, paalala lang, huwag mong magaan na bibitawan yung salitang I love you kung hindi mo naman naiintindihan ang ibig sabihin nito. Di ba? Kasi mahirap yung in-approach mo yung tao, alam mo, mahal kita sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, parang sa akin, ikaw ang first love ko Tapos nung matuklasan mo, 7 yung sinabihan mo. Diba? Isipin mo, ang first love, 7. Diba? So, I mean, be honest, be truthful. Diba? So, merong mga nakaranas dito ng past relationship. Diba? So, I mean, kung napasok ka sa isang relasyon, na-realize mo mali, hanggat binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, pwede mo pa naman siyang itama. Pero ang point lang talaga, kinakailangan sa takbo ng buhay natin, lalo na kayo mga kabataan, medyo prone tayo sa tinatawag nating hatak ng mundo. Okay? Pero dahil Kristiyano tayo, ang isang magandang quality na dapat taglay natin, katapatan. Di ba? Hindi pwedeng kakanta-kanta ka sa harap, sa sagradong altar ng Panginoon, na alam mo namang liko ang buhay mo. Na alam mo naman na inconsistent ka. So, ang ibig kong sabihin, if you really want to serve the Lord, serve God nang merong sama at matapat na puso. Kaya, 3 bagay yan. Di ba? Fear God, follow God,
Be faithful to God. Ha? Meron ba kayong Bible dyan sa ano nyo, sa cellphone? Okay, tingnan nyo saglit yung Ecclesiastes chapter 12. O, wag masobrahan ha. Medyo, mamaya, nasobrahan, baka mamaya, magkakakulitan tayo dito. Sanay na sanay ka. Oh, Bible. Buksan. Nandadaya ka sa... Sino? Ecclesiastes chapter 11. Basahin mo yung last two verses sa chapter 11. Rejoice, O young man. Sino nakakita? Preacher Ned, sige. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee. Subukan mong basahin siya na medyo mabagal lang na maririnig ng lahat. Anong sabi ni King Solomon? Rejoice, O young man. Okay, tanong. Masama bang maging masaya? Diba? Sabi dyan, rejoice, O young man, in the days of thy youth. O tapos, And let thy heart cheer thee in the days of thy youth. oh, And walk in the ways of thine heart, mm, and in the sight of thine eyes. mm. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Okay, tingnan nyo ha. Kung i-consider natin sa mas praktikal at maiintindihang paraan. Hindi ba pinalalabas dyan sa talatang yan? Sige, magsaya ka. Okay? Ha? Gawin mo kung ano yung gusto ng puso mo, kung ano yung maganda sa tingin mo. Okay? Parang yun yung idea. Pero pagdating doon sa last verse, anong sabi? But know thou. Diba? Pero maalaman mo ito. Anong sabi, Preacher Ned? That for all these things God will bring thee into judgment. Okay? So, paalala, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Sige, magpakasaya ka. Pero dapat malaman mo, may Diyos na haharapin ka. Isang Amen. Okay? So, kaya in line with that thought, it is good to be reminded nung pinaka-conclusion. Di ba? Fear God. Keep His commandments. Yun yung sinabi. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment. Yung gusto mong binibigyan pa with every secret thing. Kasi hindi sa lahat ng panahon nasa church kayo eh. In fact, mas madalas na wala kayo sa church. Okay? So, kaya ang maganda, kahit nasa labas ka ng church, maganda, pwede kang panghawakan dahil hindi lang may takot ka sa Diyos, hindi lang sumusunod ka sa Diyos, kundi may katapatan ka sa Diyos. Amen. Ang taong tapat, hindi yung kapag ka may nakaharap lang. Tama po. Ang tawag doon, hindi pagtatapat, kundi natatapat. Okay? So, kaya mo ginagawa dahil natapat na may nakakakita eh. Di ba? So, ang tunay na pagtatapat, may nakakakita o wala sa bahaging tao. Kasi hindi applicable sa Diyos yung meron hindi nakikita eh. Kasi lahat ay hayag sa Panginoon. Kaya nga ang judgment, Diyos. Di ba? Sa Kanya ang judgment. Kaya sa Kanya ka matakot. Ba't kay pastor ka matatakot? Bakit sa kasamahan ka sa church matatakot? Eh, wala naman sa kanila ang kapangyarihan. So, ang Diyos ang pananagutan mo. At mas nakakatakot yun. Kasi walang natatago sa paningin ng Panginoon. Okay? May tanong ba kayo?